So, nasa motel na sila. Okay? Kasabot si Kumar, kasabot si NBI, mga pulis, kasabot yung certain Charis. Meron ngayon, may kunyari, may nanay na darating. Pero yung mga nanay na yun, kasabwat lahat. Nanay, tatay, pati yung ipinain nilang, binugaw nila, kasabwat din yon. Ngayon si kawawang negosyante na, well, kasalanan niya rin kasi naghahanap siya ng katsok-tsakan tsurba, ng bonggang-bongga. So, sisindakin ngayon ng NBI ni Kumar, lalo na may mga Indian din na mga mayayaman, no, na mga binubugawan nila. At dahil may death penalty during that time, mga kababayan, sisindakin nila si negosyante na, ayan, nagsalita na yung nanay, ito yung nanay, tatay. Pag hindi, matutuluyan ka, mabibitay ka. Ganyan-ganyan. Ganon daw nung panahon na yon at even right now. So, ang mangyayari, si negosyante, makikiusap. Aaregluhin ni NBI, ni Kumar, at ng iba pang mga kasabwat, at let's say, ang pinakamababa daw dyan ay 3 million. That was during that time. So, sino ang maghahati-hati? Si NBI, yung nagbugaw, yung mga bata, bibigyan din, pati yung nag-acting na nanay. So, ito daw po yung gawain ng Kumar. May deportation, yung hayop na yan. Yes, sabi ni Susan. Yun na nga, mamaya pupunta tayo doon. So, ito daw ang modus operandi. Pero bakit natin ito sinasabi? Actually, ayaw ko sana ayaw ko sanang i-highlight ito kasi nga mga kababayan, ang i-highlight natin si Marcos Jr. But since nakarating sa atin, si Marcos Jr. ay kasabwat dito at pinipigilan ang Senado, ewan ko kay Senator Bato kung anong dito kung anong pangalan nito, kung anong gagawin niya. Pero sabi niya kakilala daw niya to. So ang tanong, ano ang pagkakakilala mo dito?